Nakikilala ng mga mag-aaral ngayon si Ferdinand Blumentritt bilang kaibigang matalik at tagapayo ni Jose Rizal, ngunit isa siyang iginagalang na alemang iskolar, at kinaibigan ni Rizal dahil eksperto ito sa etnograpiyang Filipino. Marami siyang naisulat hinggil sa Pilipinas bagaman hindi kailanman nakatuntong ng bansa. Pero, sino nga ba si Ferdinand Blumentritt? Si Ferdinand Johann Franz Blumentritt o mas kilala bilang Ferdinand Blumentritt ay isinilang sa Prague na ngayon ay nasa Czech Republic noong ika-10 ng Setyembre taong 1853. Si Ferdinand Johann Franz Blumentritt ay anak ng mag-asawang Ferdinand Blumentritt Sr. at Amalia Schneider. Nagtapos siya ng sekundarya sa sekundaryang paaralan sa Prague, at nakakuha ng degree sa kasaysayan at heograpiya sa Keres University sa Prague. Nang makapagtapos ay nagturo siya sa isang non-classical secondary school sa Leitmeritz kung saan siya rin ang naging direktor mula 1900 hanggang 1910. Nagtuturo rin siya bilang master teacher ng kasaysayan sa Prague University. Nagkaroon siya ng interes sa Pilipinas nang malaman niya na ang kanyang great-grandmother ay inapo ng dating gobernador general ng Pilipinas na nagngangalang Andres Alcazar. Dahil dito, nagkaroon siya ng interes na pag-aralan ang tungkol sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa kanyang pag-aaral tungkol sa Pilipinas ay nakapaglathala siya ng mga artikulo at aklat na nakilala sa buong mundo. At nang marinig ni Rizal ang tungkol sa propesor na nag-aaral at eksperto sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, nais ni Rizal na makilala ang nasabing propesor, kaya sumulat siya rito noong ika-31 ng Hulyo taong 1886, dito na nagsimula ang palitan ng mensahe ng dalawa. Nagpalitan rin sila ng litrato para makilala rin nila ng biswal ang isa't isa. Kasabay ng pamamasyal ni Rizal sa buong Europa kasama ang kaibigang Pilipinong si Maximo Viola ay kinuha na itong pagkakataon ni Rizal para makilala ng personal ang kaibigang Austrian. Noong ika-13 ng Mayo taong 1887, nang nagkita at nagkasama ng personal sa Leitmeritz sina Rizal at Blumentritt. Dala-dala ang iginuhit ni Rizal na sariling larawan. Pumunta siya sa estasyon ng tren upang makita sa unang pagkakataon si Rizal. Nang magkita sila ni Rizal, tinulungan niya si Rizal na makahanap ng matutuluyang silid sa Hotel Krebs at pagkatapos ay dinala niya si Rizal sa kanilang tahanan. Bago umuwi si Rizal, nilibat niya ito sa kanila sa Leitmeritz upang ipakita ang magagandang tanawin nito. Bilang pasasalamat ni Rizal sa kanya, ipininta ni Rizal ang propesor at ibinigay ang ipinintang larawan nito. Nasiyahan naman siya sa kanyang natanggap. Hanggang sa umalis na si Rizal sa Leitmeritz noong ika-16 ng Mayo taong 1887. Kahit na bumalik na sa bansa si Rizal ay nagpatuloy pa rin ang kanilang pagsusulatang dalawa, mula sa mga paksang pangkasaysayan hanggang sa mga personal na buhay ng dalawa. Sa kanya rin ibinabahagi ni Rizal ang mga nangyayari sa kanyang buhay, mula sa kanyang muling pag-alis sa Pilipinas, ang pangigipit ng mga Espanyol sa kanyang pamilya at ang hindi makataong pakikitungo ng ilang mga Espanyol sa mga Pilipino. Dahil napamahal na siya sa Pilipinas at sa mga kultura at kasaysayan nito kahit hindi pa siya nakapunta rito, ay sinuportahan niya ang pakikibaka ng kaibigan para sa paghingi ng reforma para sa Pilipinas. Gumawa rin siya ng bersyong German ng nobelang Noli Me Tangere at ipinagtanggol ito sa mga kritiko nito. Tinulungan rin niya si Rizal sa anotasyon nito sa Sucesos de las Islas Filipinas. Nagbigay rin siya ng mga artikulo at tulong pinansyal sa La Solidaridad mula 1888 hanggang 1895. Tinulungan rin niya si Rizal sa pagsusulat nito ng El Filibusterismo. Nagpatuloy ang kanilang ugnayan kahit pa nang magpunta ng Hong Kong si Rizal kasama ng kanyang pamilya. Nang maipatapon si Rizal sa dapitan noong Hulyo taong 1872. At kahit nang masangkot si Rizal sa himagsikang Pilipino noong 1896. Bago mamatay si Rizal,
Isinulat rin ni Rizal ang kanyang pangwakas na liham sa kanya. Labis siyang nagluksa nang matanggap niya ang malungkot na balitang pagbitay sa kanyang kaibigang si Rizal. Nang humupa ang kanyang paghihinagpis, nasabi niyang, "So strong is the execution of our friend Rizal, that we may say without hesitation from this day onwards, a new era of Philippine history has begun." Kahit nawala na ang kaibigan, patuloy niyang sinuportahan ang panawagan ng kalayaan ng Pilipinas, at nakipagsulatan sa iba pang mga nasyonalistang Pilipino. At bilang isang anthropologist at ethnographer ay hindi siya tumigil sa paglalathala ng mga pag-aaral at pananaliksik tungkol sa mayamang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hanggang sa bawian siya ng buhay sa kanilang tahanan sa Lightmerits, ngayon Litoměřice, Czech Republic, noong 20 ng Setyembre taong 1913 sa edad na 60. Naulila niya ang kanyang 3 mga anak kay Rosa Muller na sina Friedrich, Conrad at Dolores. 1 taon matapos pumanaw si Blumentritt, inilathala ng Philippine Assembly ang bibliografiya o kalipunan ng mga artikulo at mga pag-aaral ni Blumentritt tungkol sa Pilipinas. Bilang pagkilala sa kanilang pagkakaibigan ni Rizal, ipinangalan sa kanya ang isang kalye sa Maynila at Quezon City na dating kalye Sanglaes. Ipinangalan din sa kanya ang isang estasyon ng LRT Line 1 at PNR. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.